Mag-ayos kayo ni Dulce habang nandito kayo sa iisang bubong. Eh, paano kung ayoko? Sa pagkakataong ito, mas pipiliin ko pa si Dulce at ang mga apo ko kesa sa'yo. Si Lucy, kailangan mapaibig ni Kulas. Para hindi na siya makaalis sa lumang bahay. Si Benji, i-dispatcha niyo kung gusto niyo. Wala akong panahon sa mga hayop. Kumingay. Kung nahanap ka nila, baka patayin ka nila. May naitakas na naman si Sidjo mula sa lumang bahay. Palibasa sinto-sinto kaya hindi ko mabasa ang utak ng matandang yan. Eh, wala ka naman lagnat ah. Kaya imposibleng nagdideliryo ka. Matulog ka na nga. Tapos bukas na bukas, ihahatid kita sa nanay mo. Tay, bakit po may kamukha po ako? Kakambal ko po ba siya? Na hindi ko po alam? Masyadong marami kang tanong eh. Kailangan matago natin tong batang to. Maawa kayo sa akin! Sige, uminom ka na. Salamat sa tubig. Pati na lang sa pagligtas sa akin, Ella. Oo naman, wala yun. Benji, sabi mo yung kaibigan mong si Lucy, di ba nasa palasyo? Oo, Orf. Gusto ko siyang balikan doon. Pero trip ako ng mga kawal eh. Hintayin ko lang siguro siya doon sa lawa. Kapag lilitaw na yung susi. Orf. Anong susi? Susi para sa pinto, pabalik sa amin. Walang susi sa lawa. Pero yun ang sabi sa amin ng Reyna. Niloko lang kayo ng Reyna, Benji. Walang susi na nagpapakita. Bakit nila kami niloko? Ayaw ba nila makabalik kami sa pamilya namin? Benji, yung susi na hinahanap nyo, nasa Reyna. Oh, nahuli na ba ng mga kawalang aso? Hindi pa, madam. Este, mahal na Reyna. Kahit kailan, palpak ka talaga. Pabayaan mo na yung baga na yan sa mga kawal, ha? Ang importante, sundin mo yung pinag-uutos ko sa'yo. Ano po ulit yun? Si Lucy, paibigin mo bilang Adonis. Para makalimutan niya ang kanyang pamilya at yung aso niyan si Benji. Maliwanag? Masusunod ang inyong utos, mahal na Reyna. Kailangan ko makabalik sa kubong yun. Nandun ang daan palabas sa mundong ito. Pabalik sa pamilya ko. Reden, ba't kayo nagtatawanan? Siguro may ginawa kayong kalokohan, ano? Ito naman, tamang hinala ka naman. Nagtatawanan lang kami ni Jessie. Eh, paano naman ako hindi maghihinala? Simula nung nagbago ka, pati yung anak mo nagbago. O, tsaka ano yan? Ano yan nasa kamay mo? Ito? Tato. Naisip ko wala akong balat sa katawan eh. Kaya nagpatato ako ng balat. Kanya-kanyang trip yan eh. Walang basagan. Ha? Naku, nag-text si Tita Wendy mo. Nagyaya magsine. Ha? Ba't tayo sine mamaya ha? Sige! Yes! Kasama ko. Sige, sama ka. Pero huwag natin sama nanay mo ha? Parang mali yata talaga na tumira kami dito. Pati si Jessie kinukuha na ni Reden. Tay, tulungan niyo po ako. Hindi po si Itay, tsaka po yung kasama niya pong si Jessie. Hindi po kami yun. Hindi po si Itay yun. Hindi po ako yun. Palabasin niyo ako dito. May kailangan ako sabihin kay Inay tsaka kay Ivan. Palabasin niyo ako dito. Nasa pangarip sila kuya tsaka si Itay. Sa lumang bahay, bilisan niyo na. Dumito ka muna sa bahay, Dulce. May mga tao naman ako maghahanap kay Benji eh. Papayagan niyo na muna ako kung umalis. Kasi ang pakiramdam ko, wala ako nagagawa para humahanap ang anak ko. Bakit hindi mo gamitin ang panahon
para mag-bonding kayo ni Reden at mabuo rin pamilya mo. Oo nga naman, Dulce. Tama ang Tito Duarte. Ano nga naman magkasama kayo dito ni Reden pero hindi naman kayo nag-uusap. Paano ko naman makakausap si Reden kung laging naman niyang kasama yung Wending yan? Siguro ho baka mas makakabuti ho na umalis muna ho kami talaga dito ng mga anak ko. Hindi ka alis sa bahay na ito, Dulce. Ang bait mo naman, Tita Wendy. Ang gaganda ng mga toys at saka mga dresses na binigay mo sa akin. Anything para sa future stepdaughter ko. Oh, stepdaughter ah! Sinabi ko naman sa'yo eh. Punto si Tita Wendy mo eh. Sana nga, ikaw na po maging mami ko. Jessie, Try. Kailangan ba talaga yung gloves na yan? Sige. Ha? Dulce, okay ka lang. Kawawa ka naman, ano? Alam mo, I can imagine. Ang hirap nung nakikitang ganyan, no? Sakit-sakit siguro. Pero alam mo, bilib ako sa'yo kasi nalalampasan mo lahat ng ito. Alis na po tayo dito. Oo, anak. Pasensya ka na, ha? Hindi ko na kasi talaga kaya. Ano po si ate? Sasama na lang po natin. Oo, anak. Hindi natin siya iiwan dito. Dulce, pinagsabihan ko na si Reden. Pinagbawalan ko na rin si Wendy na huwag na magpunta rito. Kaya huwag na kayong umalis na anak. Alam niyo ho, madali lang naman ho sabihin yan eh. Pero nakikita niyo naman ho yung nangyayari. Pati ho si Jessie nabilog na ho ng ulo ni Reden. Si Wendy na ho ang gusto niyang maging ina kaysa ho sa akin. Alam niyo ho ba kung gaano kasakit yun para sa akin bilang isang ina? Alam ho ng Diyos kung gaano ko ho gusto mabuo tong pamilyang to. Susuko ka na. Lumaban ka, Dulce. Ipaglaban mo ang pamilya mo at anak mo. Kung sa lahat ng pagsubok, susuko ang tao, ano pa magagawa ng Diyos? Nay, mahal ko po kayo. Kung alis po tayo, sasama po ako sa inyo. Pero, mas gusto ko pa po kasama si Itay. Para pagdating ni Kuya Benji, kompleto na tayong lahat. Salamat po, Nay. O, siyempre, ha? O, grupa. Benji! Benji! Uy! Sino naisip mo? Ang pamilya ko. Ang tagal ko na kasi silang hindi nakakasama. Ako nga rin eh. Pero, di ko na alam kung buhay pa sila eh. Bakit? Hindi ka ba taga dito? Hindi, Benji. Kapareho ko lang kayo ni Lucy. Pumasok ako sa lumang bahay, tapos... Di ko na alam eh. Hindi na ako makalabas. E di sumama ka na lang sa amin ni Lucy. Arf! Tulungan mo ako makabalik sa palasyo. Para magkita na kami ni Lucy. At para makauwi na rin tayo sa pamilya natin. Arf! Totoo yan, Benji? Sige ah.
Alam mo, bukas na bukas pumunta na tayo doon para magkita na kayo ni Lucy at para makalabas na rin tayo dito, ha? Thank you. Argo, Mama, Kuya, anak. Lucy! Kumusta? Sakit ako. Argo. Mama! Argo, Kuya! Mama! Nasaan kayo? Ayoko na. Gusto ko nang bumalik sa amin. Anak, si Lucy. May balita na ba sa kapatid ninyo? Mommy, he posted about ate in FB and other social networks. Pero, wala pa pong response eh. Tsaka, hindi pa rin naman po kami tumitigil na hanapin siya. Eskwela. Lucy. Wala naman sanang masamang nangyayari sa'yo ngayon. Umuwi ka na sa amin ng mga kapatid mo. Prinsipe Adonis, hindi ba pwedeng mapabilis ang paglabas ng susi sa lawa? Sigurado ako nag-aalala na sa akin ng pamilya ko. Mahina pa naman ang puso ni Mama. Patawad, Lucy, pero kailangan talaga nating hintayin ang pagbilog ng buwan. Malapit na sa akin ipasa ng inang Reyna ang kanyang trono. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan ko rin makahanap ng mapapangasawa ko. Buti ka pa. Simple lang yung problema mo. Prinsipe ka. Marami ang gusto magpakasal sa'yo. Marami. Ngunit isa lang ang gusto ko. Ikaw yan, Lucy. Una pa lang kita nakita, gusto na kaagad kita. Pakasalan mo ako at ikaw magiging reyna ng kaharian namin. Sorry, Prinsipe Adonis. Pero may pamilya naghihintay sa akin sa mundo ko. Hindi ko matatanggap ang alok mo. Dalhin mo sila dito. Bumalik ka na lang pag nakalabas ka na. Ayoko. Bakit sa tono ng boses mo parang hindi lang pamilya mo ang pumipigil sa'yo? May iba ka pang gusto, no? Kaya ayaw mo sa akin? Prinsipe Adonis, hindi pa ba nahanap ng mga kawal mo ang kaibigan ko?
Miss mo ulit ako, Lucy. Benji. Nananaginip ka na naman. Harap ka na. Good night. Wala pa rin balita tungkol sa anak mo o kahit na tungkol sa anak ni Desa. Nagkausap na ba kayo ni Jessie? Bakit, Mare? Hinatid ko kasi yung batang yun sa inyo kahapon eh. Natagpuan kasi namin siya nung isang gabi dun sa lumang bahay. Kasama pa nga niya si Jo eh. Mare, imposible yung sinasabi mo dahil si Jessie natulog sa bahay kasama ni Reden. Di ko nga rin alam eh. Hinala ko, nananaginip ng gising yung anak mo, tapos nagpunta dun sa lumang bahay. Ang kwento pa nga niya eh, dun daw sa lumang bahay, naiwanan niya ang Kuya Benji niya at si Reden. Kako imposible mangyari yun dahil ikaw na nga mismo nagsabi, kasama mo sila Reden, di ba? Umalis po talaga ako para hanapin po si Kuya Benji. Para naman po matuwa po kayo sa akin kasi lagi niyo lang po ako pinapagalitan. Bakit hindi ka nagpaalam? Tsaka paano ka nakarating dun sa dating lugar natin ng mag-isa ka? Naglakad po ako. Kabisado ko naman po yung daan pa uwi po dun sa atin eh. Ano naman, Jessie, yung kinakwento ni Aling Tining mo na may napasukan daw kayong tatay mo dun sa lumang bahay na iba-ibang mundo? Kasi baka na naghinip lang po ako kasi natakot po dun ako kay Mang Sidyo. Kaya po siguro akala ko totoo. Sige, tulog na ako ha. Jessie? Jessie, anak? Ano yung nasa kamay mo? Yung kagaya sa tatay mo na tattoo? Ano yan? Wala lang po ito. Fake lang to. Yung tattoo fake. Ginaya ko lang kasi si tatay. Alam mo naman po, idol ko yun. Sige, tulog na ako. Sige. May tinatago talaga to si Jessie at Reden sa akin. Sumobra naman yata ang diskarte mo. Ayan, tinanggihan ka tuloy. Ayoko lang po mapahiya sa inyo, mahal na Reyna. Ayaw mo mapahiya? Pwes nakakahiya nga yung ginawa mo. Ba, basta-basta ka na lang ba manghahalik ng babae? Enough! Alisin mo na yung balat kayo mo. Hindi talaga prinsesa si Adonis. Bakit niyo po ako pinabalik sa normal kong itsura? Dahil ako na mismo ang kikilos para pakasalan ka niya. Dalhin niyo siya sa akin. Gagawa ko ng love potion para ma-love siya sa'yo. Sige na! Agoncilla, pwede ko bang mahiram yung susi sa basement? Bakit? Ano kailangan mo sa basement? At kinukuha mo yung susi? Kasi parang may tao dun sa loob. Tao? Alam mo bang ilang taon na hindi nabubuksan yon? Well... Salamat. Hello? Gutom na ako. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkain. Masama talaga nila.
Parang may naririnig talaga akong boses ng bata eh. Palabasin niyo na ako. Kasi talaga ng bata yung naririnig ko ah. Ano kayang ginawa sa kanya ni Jessie at ni Raden? Saan ba kayo galing dalawa? Galing kami ng presinto. Nahuli na kasi ng mga pulis si Mang Sidio. Sinabi ba nila kung saan niya dinala si Lucy at Benji? Huwag na huwag kayong pagpapasok sa lumang bahay na yun! Delikado! Bata pa po ako. Bawal pa nga ako mag-boyfriend eh. Tapos gusto niyo na ako ipakasal dito sa peking prinsipeng to. Hindi lang kaibigan yung tingin mo sa Lucy na yun. Para ilagay mo yung sarili mo sa kapahamakan, special siya sa'yo. Mamayang gabi, pag tulog na lahat, ibabalot ko sa sako yan. Kasi hahagis ko pa ba? Parang pusa, liligaw natin.